First of all, let me assure everyone that we have sufficient supply of oil. Meron tayong stockpile that are approximately 50 to 60 days in terms of gasoline, in terms of fuel oil, and in terms of kerosene. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na may sapat na supply ng langis sa bansa. Pagpapauwi sa libong overseas Filipino workers sa Middle East, ginagawa na ng paraan ng pamahalaan. We are ready to prepare our assets in case we need to repatriate our Filipino nationals. This will be done in coordination actually with DFA, with BMW and the DND. For our air assets, most probably ito yung mobility natin, no? Yung po sa Air Mobility Command. Kung ano man po yung ma-identify, most probably po it would be C-130. Air at sea assets ng sandataang lakas ng Pilipinas nakahanda ng i-deploy sakaling lumala ang gulo sa Middle East. We will alarm the bells already. Pagdag 60 yan. Taas pasahe, posibleng ipatupad kung aakyat sa 60 pesos kada litro ang presyo ng diesel ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kahit silang mga supplier namin, nagreklamo na rin na talagang affected sila. Ilang negosyante nagbabala ng posibleng pagtaas ng presyo ng bilihin. Ngunit Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na mayroong government intervention sa magiging epekto ng gulo sa supply chain ng bansa. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Pinag-aandaan na ng pamahalaan ng Pilipinas ang nagbabadyang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo kasunod ng mga pag-atake sa gitnang silangan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ilang hakbang na ang isinasagawa ng pamahalaan ukol dito, kabilang na ang paghingi ng emergency powers ng Pangulo. Samantala, ayon sa Pangulo, nananatili namang malaking hamon sa pamahalaan ang paglikas sa mga Pilipinong naiipit sa kaguluhan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. This is not just a sure thing, but this is something that we are discussing, and it could be helpful, is to give me, the President, the authority to reduce excise tax on petroleum products should Dubai crude exceed $80 per barrel. Planong kausapin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Senado at Kongreso para sa posibleng paghingi ng kapangyarihan upang maibaba ang ipinapataw na excise tax sa langis. Ayon kay PBBM, ang pagbabawas ng buwis ang isa sa nakikita niyang paraan na makatutulong sakaling bigla nang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado dahil sa gulo sa Middle East. So I will discuss it with the leadership of Congress and to see it is going to be an emergency measure. It is not going to be a permanent measure. It will be something that we will dispose of as soon as the crisis is over. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, sa naturang panukala, hindi naman otomatikong babawasan ang excise tax kapag umabot sa $80 ang kada bariles ng krudo. And again, even if it exceeds $8 per barrel, doesn't mean we react right away. It also has to exist for a certain period of time. Kasi kung tumaas ang presyo ng 80, isang araw lang, bumaba naman next day ulit ng 77, ba't tayo magre-react? Okay? Bukod sa nakahanda ng fuel subsidy sa mga targeted sector na maapektuhan ng fuel price hike, pinag-aaralan na rin ni Pangulong Marcos ang pagbibigay ng tulong sa mga manggagawa na araw-araw gumagamit ng pampublikong transportasyon. We are also trying to look at the possibility of easing the transport cost burden to the to workers for the traveling public, providing maybe no fare bus rides along major routes and maybe to hold fares down on the public transport facilities. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na may sapat na supply ng langis sa bansa sa gitna ng nangyayaring gulo sa gitnang silangan.
First of all, let me assure everyone that we have sufficient supply of oil. Meron tayong stockpile that are approximately 50 to 60 days in terms of gasoline, in terms of fuel oil, and in terms of kerosene. Sa kabila naman nito, nanawagan ng Pangulo sa lahat ng ahensya ng gobyerno at maging sa publiko na magtipid sa paggamit ng enerhiya. Yung mga unnecessary travel, yung mga carpooling, yung mga bagay-bagay na ganyan. And these are things that that the general public can do. We encourage the use of public transport, private vehicles. Punuin naman ninyo yung sasakyan ninyo. Huwag yung isang tao lang ang gumagamit. Nananatili namang malaking hamon sa pamahalaang Pilipinas ang paglilikas sa mga Pilipinong naiipit sa gulo sa Middle East. Sa datos na ibinigay ng Pangulo, aabot na sa 1,416 na mga Pilipino ang nagpahayag ng pagnanais makauwi sa bansa. Karamihan sa mga ito ay mula sa Israel, Bahrain at Dubai. Ang problema, walang lumilipad na eroplano at yung mga airport ay tinatamaan na. Ngayon, by land, meron mga option na nagsasabing by land. Yun din ay delikado din dahil kung magkaroon ng friendly fire incident, alam niyo, pagka may putukan, it is an active combat zone. Pag nakakita ka ng maraming sasakyan, baka bombahin yun. Because they will misidentify it as some hostile movement. So that is also dangerous. Tiniyak naman ng Pangulo na gagawin ng pamahalaan ng lahat ng paraan para agad na mailikas ang mga Pilipinong naiipit sa gitna ng gulo. And that is the advice we have given to our nationals in Israel and also our nationals everywhere else. Na if you are in a safe place, kung malayo naman kayo, just stay put and be safe. And we will slowly try to find ways. For those who want to be repatriated, we will find ways to get you out safely. Umaasa naman ng Pangulo na magkakaroon ng ceasefire sa Middle East. May panawagan rin siya sa mga partido na sangkot sa patuloy na tensyon. But let me do it now if it will help. Let's hope that there is a ceasefire and we, the Philippines, ask all parties to show restraint and to bring this to a close as quickly as possible. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mahigpit na binabantayan ng Department of Agriculture ang posibleng epekto sa agrikultura ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, posibleng maramdaman ito ng mga magsasakang gumagamit ng fuel-powered machineries at mga mangingisda na kumukonsumo rin ng langis sa makina ng kanilang mga bangka. Bunsod nito, inaasahang tataas din ang presyo ng mga produktong pang-agrikultura dahil sa umiiral na tensyon. Wala pang nakikitang paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin ang ilang grupo ng mga negosyante sa bansa. Gayunman, nangangamba ang ilang maliliit na business owner na kapag nagpatuloy ang pagtaas ng kanilang gastos ay posibleng sumubay na rin sila sa pagtaas ng presyo ng kanilang mga produkto. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Halos lahat naman pati kuryente, di ba? Yung tangke na yan, tumataas. Kung magtaas pa yan, 200, 100. Hindi maiwasang mag-alala ni Aling Remelin na baka magpatuloy ang pagtaas ng kanilang gastos dahil sa gulo sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran sa gitnang silangan. Ayon kay Aling Remelin na may-ari ng karinderya sa Quezon City, pamahal na ng pamahalang kada tangke ng liquefied petroleum gas na pangunahing gamit niya sa pagluluto araw-araw. Ang masaklap pa dito, ilang araw lang ang itinatagal ng 11 kilogram na tangke sa dami ng putahe na kailangang iluto. 6 na tauhan din ang kailangan niyang sweldohan para mapanatiling operational ang kanyang pwesto. Idagdag pa ang tumataas na presyo ng mga sangkap gaya ng gulay, isda at karne sa palengke. Si Aling Yolanda naman, kung dati maramihan kung umangkat ng saging para sa kanyang ibinibentang turon, nagbawas na rin ang hinahango. Kahit silang mga supplier namin, nagreklamo na rin. At talagang affected sila.
Sa inilabas na pahayag kamakailan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, pinakauna nilang tatamaan ng pagtaas ng langis bunsod ng krisis sa Middle East ay ang micro, small at medium enterprises. Kapag tumaas ang operating cost, posibleng mapilitan ng ilan na magtaas ng presyo, magbawas ng empleyado o pansamantalang huminto sa operasyon. Samantala, sinabi naman ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Kua, huwag muna agad magpanik ang publiko dahil maaga pa para sabihin na magkakaroon ng pagtaas sa presyo ng pangunahing bilihin. Everybody's wait and see attitude right now. Kasi ngayon na nga, kapag biglang magbago ka ng presyo at biglang natapos na yung gera kaagad, no? Alam mo bawiin mo, di ba? Laking gulo nun. I mean, aside from the gulo sa gera, malaking gulo din sa ating merkado kapag biglang akyat pa ba ang presyo ng bilihin. Aniya sa ngayon, kung nais makasiguro ng publiko at nais mag-imbak ng supply, ipinapayo nito ang 15 to 20% lamang na dagdag sa normal na pamimili upang wag namang magkaroon ng kakulangan ng supply sa pamilihan. Okay, paalala ko is huwag mag-alala. Too early, di ba? Pag nag-react, knee-jerk reaction tayo, lalong nagkakamali ang ating decisions, no? Individually as well as collectively, no, as a whole market and as a whole economy. So huwag tayo magpanik kasi number one, may konting stocks pa naman natira for bigas, gasolina, lahat naman may buffer tayo. Of course, hindi ganun kalaki ang buffer because unexpected itong nangyayari ngayon from development in the Middle East. But like kaya kasabi ko, 15-20% lang stock up natin, safe na tayo, huwag na muna tayong magpanik. Sinabi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa ngayon ay hindi pa agad mararamdaman ng consumers ang pagtaas ng presyo ng iba't ibang produkto. Gayunman, may mga nakahanda ng hakbang ang pamahalaan sakaling hindi na maiiwasan ng mga Pilipino ang epekto na nangyayaring gulo. Depende yan kung matagal. Kung masyadong matagal, iba yung gagawin natin. We're already looking into adjusting, hopefully, the excise tax on fuel, on the other elements na financially magagawa natin to lower the prices of other goods. Kaya marami tayong hinahanda kung ang ating panalangin ay hindi mapabigyan at talagang patuloy pa rin ang labanan, marami naman tayong mga interventions. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng updated na listahan ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs ng crisis alert level sa mga bansa sa Middle East. Muling nagpaalala ang ahensya sa mga overseas Filipino workers na agad tumawag o sumangguni sa mga numero ng mga kaukulang ahensya lalo sa oras ng pangangailangan. Maaring tumawag o sumangguni sa mga hotlines at online platforms ng DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA na inyong nakikita sa screen. Posibleng magpatupad ng taas pasahe sa mga public utility vehicles o PUVs ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Binigyan din naman ng ahensya na prioridad pa rin nila na magbigay ng fuel subsidy sa halip na provisional fare hike. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. We will alarm the bells already. Pagdag 60 yan. Nanganganib na hindi na mapipigilan ang posibleng dagdag pasahe sa mga pampublikong transportasyon sakaling patuloy na tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ito ang pangamba ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa gitna ng nakaambang epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay LTFRB Chairperson Vigor Mendoza, ikinukonsidera nila ngayon ang pagbibigay ng provisional fare increase o pansamantalang dagdag pasahe oras na umabot sa 60 pesos ang kada litro ng diesel. Because of the Middle East crisis and the continued increase in the price of fuel, we have definitely considered the granting of provisional increases across the board. If necessary, well, it depends also on how soon the prices would increase. No? Hindi pa masabi ng LTFRB kung magkano ang maaaring ibigay na karagdagang pamasahe sa mga public utility vehicles o PUVs. Pinag-aaralan pa niya ito ng ahensya at magiging iba-iba ang halaga nito sa bawat uri ng transportasyon. Para naman sa transport group na Samahang Manibela, noon pa dapat nagpatupad ng provisional fare increase. Paliwanag ni Manibela Chairman Mar Valbuena,
pansamantala lamang naman ito. Yung provisional per increase na piso ay kailangan na po talaga. At alam ko naiintindihan ito ng ating mga kababayan dahil pang-10 beses na pong nagtaas ng mga produktong petrolyo pero wala pa rin po tayong nakukuhang provisional per increase. Sa gitna ng ikinukonsiderang provisional fare hike, binigyan diin ng LTFRB ang pagbabalanse sa pagitan ng pangangailangan ng pagpapanatili ng operasyon ng mga pampublikong transportasyon at ang makakayanan ng publiko. Binigyan din naman ni Mendoza na sa halip na magpatupad ng dagdag pasahe, mas prioridad ng ahensya na bigyan na lang ng ayuda ang PUV drivers at operators. Siyempre, ang first recourse po natin are non-fare increase options. So hopefully, hindi naman gusto natin matrigger yun, pero pag na-trigger yung $80, our first option of course will be probably fuel subsidy. Ang pamasahe, last option na natin. Mas pabor naman para sa mga pasahero ang paglalaan ng pamahalaan ng ayuda sa petrolyo sa mga sektor ng PUV kaysa pasanin nila ang dagdag pasahe mula sa provisional fare increase. Malaking bagay po sa estudyante yung piso, kaya mahirapan po yung estudyante kung papasanin ba po nila yung ganong price hike po. Malaking tulong din yun para sa mga mamamayang Pilipino natin since magbibigay nga sila ng subsidy para sa mga drivers para hindi na rin siguro tumaas yung yung pamasahe ng mga Pilipino. Wala tayong magawa. Laging puro taas-taas. Wala na bababa talaga. Kaysa pasahin natin lahat. Kung maging makikita ang government, mas mabuti. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ilang kababayan natin nagtatrabaho sa Qatar ang nagbahagi ng kanilang karanasan sa gitna ng nangyayaring kaguluhan doon. Sa kabila nito, panatag naman sila sa kanilang kinaroroonan ngayon dahil sa maagap na pag-aksyon ng Qatari government. Ito ang balita ni Gladys Suabi. Babagsak na! Hindi nga. Tara na. Lin! Tara na. Pangamba at halo-halong emosyon ang dulot sa mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa gitnang silangan dahil sa nangyayaring kaguluhan sa rehiyon. Saksi ang ating mga kababayan sa mga ganting pag-atake ng Iran. Si Lin na isang OFW sa Al Sailiya, Qatar, personal na nakuna ng video ang malalakas na pagsabog. Ay! Dali mo! Dahil sa kanyang lokasyon na malapit sa isang American military base, inilipat sila sa mas ligtas na lugar na malayo sa naturang pasilidad. Aniya sa kanyang bagong tinutuluyan ngayon, dinig pa rin nila ang mga pagsabog, ngunit mas mahina na ito at mas malayo. Lahat po ng mga kasambahay na yan, puro po taga-Doha yan. Ngayon po, ito pong lugar na tinatayuan namin ngayon, ini-stayan namin ngayon, kapatid po ito ng amo namin. Safe po dito kaysa po sa Doha. Ngunit sa ngayon, pinayuhan na sila na iwasan ang pagguha ng mga video o larawan ng mga nangyayari doon para sa kanilang kaligtasan at seguridad. Bagaman nagpapatuloy ang tensyon sa gitnang silangan, mas panatag na siya at ramdam niyang mas ligtas na siya ngayon. Okay naman po kami ngayon. Kaya hindi na po ako nagkwento sa mga bata, sa mga anak ko kasi ayoko pong maalala sila. Yung iba po kasi iyakin. Hindi ko na po sinabi na may nagaganap po dito. Ganun pa man, apektado ang kanyang trabaho sa hospitality industry dahil ipinag-utos ng pamahalaan ang pansamantalang pagsasara ng ilang establishmento. Yung pong business, opo, apektado po. Dalawa po yung trabaho ko eh. Isang pag wala pong hospitality, nasa loob po ako ng bahay nagluluto. Ngayon po, sinarado po ng government dito yung mga businesses. Kaya yung pong mga dati naming last 2 days na order, kinancel po yung lahat. Samantala si Janina, isa ring OFW sa Qatar, nananatili lamang sa loob ng kanilang bahay. Aniya, bagamat may pangamba, ramdam nila ang proteksyon ng pamahalaan. Sa kanyang ibinahaging chat message, sinabi niyang malaki ang tiwala nila sa mga hakbang na ipinatutupad ng militar at gobyerno doon upang matiyak ang kanilang kaligtasan.
Kabilang narito ang mga emergency alert na direktang maririnig sa kanilang mga cellular phone bilang babala at gabay sa posibleng panganib. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tatanggap ng ayuda mula sa Israeli government ang pamilya ni Mary Ann Velasquez de Vera. Si De Vera ang Filipino caregiver na nasawi sa gitna ng bakbakan ng US-Israel forces at Iran. Isang panayam kay Israel Ambassador to the Philippines, Dan Kirsch, sinabi nito na magbibigay ng monthly allowance sa Israel sa pamilya ni De Vera at psychological care kung kinakailangan. Ayon sa Israeli envoy, nasawi si De Vera ng tamaan ng shrapnel mula sa sumabog na Iranian missile matapos niyang madala sa safety shelter ang kanyang alaga. Nanawagan si Vice President Sara Duterte sa publiko na iwasan ng magsagawa ng mga vehicle caravan o parada bilang protesta. Bunso nito ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa epekto ng gulo sa Middle East. Ayon kay VP Sara, magdudulot lamang ng air pollution at mas mabigat na trapiko ang mga katulad na caravan. Dagdag pa ng Vice Presidente, bagaman mayroong pagnanasa ang publiko na magtipon-tipon bilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, dapat din nilang isiping mabuti ang epekto nito sa iba, lalo na sa kapaligiran. Umapela rin ito sa mga lokal na pamahalaan na tuluyang ipagbawal ang anumang uri ng motorcades at caravan. Sa ibang balita, sinampahan ng reklamo ng National Police Commission ng vlogger na si Norman Mangusin. Ito ay kaugnay sa anilay mga below the belt na komento ni Mangusin laban kay NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Kaninang alas 9, pumunta tayong Quezon City Hall sa Quezon City Prosecutor's Office. Tayo nag-file ng kasong unjust vexation tsaka cyber libel kay Norman Mangusin. May panibagong reklamo na kakaharapin ang vlogger na si Norman Mangusin alias Leo Francis Marcos. Kanina, sinampahan siya ng reklamong kriminal ni National Police Commission, Vice Chairman at Executive Officer Rafael Calinisan. Ayon kay Commissioner Calinisan, siniraan siya ni Mangusin online sa pamamagitan ng mga vlog nito. Tinawag na tayong because of these are grounds and basis for filing unjust vexation and libel charges. Bakit? Kasi nagkatrabaho lang naman kami. We are just simply performing our duties and he has no right whatsoever to call us names. Sinabi pa ni Commissioner Calinisan na hindi na sana niya papatulan ng vloggers, subalit nakarating sa kanyang tanggapan na maraming umano itong nilokong overseas Filipino workers. Totoo niyan, wala naman talaga akong planong kasuhan siya ng kasong kriminal. Yung on my person. Pero napakarami na niya talagang nilokong tao eh. Nandyan yung mga OFW na kinuha na niya ng pera, nag-scammer siya, gumagamit din siya ng iba-ibang mga pangalan, Norman Mangusin, Francis Leo Marcos, nagpapanggap siyang isang Marcos, gumagamit siya ng mga peking passport, peking birth certificate, pati yung mga bahay niya, LTO niya, fake. Lahat sa buhay niya ay fake. Dagdag ng opisyal, nakatakda ding magsampa ng reklamo si Land Transportation Office Chief, Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, laban kay Mangusin. Tinawag siyang kung ano nung pangalan, kasama na rin yung kalbo. At lahat na, marami siyang tinawag kay Chief Lacanilaw. And that is also not necessary because kami mga taong gobyerno, hindi naman kami thin-skinned, hindi naman kami sensitive. Ngunit sa pagkakataon na ito, na kung saan manloloko itong hinakabla namin, hindi kami magdadalawang isip na idagdag yung boses namin para panagutin itong si Mangusin. Kalalabas lang ng kulungan ni Mangusin noong Sabado, February 28, matapos na magpiyansa sa 12 bilang ng kaso ng unjust vexation na isinampa ng kanyang kapwa-vlogger na si alias MG. Ngunit kahit nakalaya na, tuloy-tuloy ang pag-iimbestiga ng CIDG sa ginawa namang pagsusuot ni Mangusin ng uniforme ng pulis. Wala pang inilalabas na reaksyon ang naturang vlogger sa kinakaharap na bagong reklamo. Lea Ilagan, UNTV.
News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Marvin Delphine mula sa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Pinaalalahanan ang lahat ng Australian nationals na kasalukuyang nasa Israel, Iran, United Arab Emirates at Qatar na magrehistro sa binuksang bagong portal ng Department of Foreign Affairs and Trade o DFAT. Layunin ng portal na magbigay ng agarang impormasyon at payo sa paglalakbay, lalo na't may matinding problema sa transportasyon sa Middle East. Ayon sa ahensya, bagaman limitado ang kanilang maibibigay na tulong sa pag-alis sa mga naturang bansa, nakikipag-ugnayan na sila sa mga airline at travel agents upang maisaayos ang pagbiyahe ng Australians kapag muling nagbukas ang mga paliparan at nagbalik ang mga commercial flights sa rehiyon. Ang pagpaparehistro ay para lamang sa mga Australian citizens, permanent residents at kanilang immediate family members na may karapatang pumasok sa Australia. Samantala, pinaalalahanan din ang lahat ng Australians na huwag nang magbiyahe sa mga bansang apektado ng kaguluhan. Nagdulot ng biglang pagtaas sa presyo ng langis at natural gas ang serye ng pag-atake ng Iran laban sa Estados Unidos at Israel. Ayon sa ulat, sumirit ang presyo ng natural gas nitong Lunes matapos pansamantalang ihinto ng kumpanyang Qatar Energy ang kanilang produksyon dahil sa tinaguriang military attack sa kanilang pasilidad. Samantala, tumaas ang global benchmark na Brent crude sa $82 per barrel matapos mangyari ang pag-atake sa 3 oil vessels malapit sa Strait of Hormuz nitong weekend. Ang Strait of Hormuz ay isa sa pinakamahalagang ruta na dinaraanan ng oil supply sa buong mundo. Dito dumadaan ang halos 20% ng pandaigdigang supply ng langis at gas. Ang anumang banta sa kaligtasan ng mga barko nito ay may agarang epekto sa pandaigdigang merkado ng langis at gas. Ipinagutos na ng United States Department of State sa lahat ng US citizens sa Middle East na lumikas na. Ayon sa ahensya, nasa serious safety risks ang mga US citizens at national dahil target ng Iran ang mga US installations sa Middle East. Ito ang balita ni Sonny Cos. At the Department of State, our number one priority is the safety and the security of American citizens everywhere in the world. I wanted to take this chance to speak directly to Americans who are in the Middle East about the work we are doing to try to keep you safe. Ipinag-utos na ng US Department of State ang agarang paglikas ng lahat ng mga mamamayan ng Amerika sa 13 lokasyon sa Middle East bunsod ng matitinding banta sa kaligtasan. Ayon kay US Department of State Assistant Secretary Maura Namdar, kailangan samantalahin na ng kanilang mga mamamayan ang paglikas habang mayroon pang commercial flights na available para na rin sa kanilang kaligtasan. Unang dapat gawin ay tiyaking nakaregister sa Smart Traveler Enrollment Program upang maipaalam sa pamahalaan ang kanilang kinaroroonan. Ang Smart Traveler Enrollment Program o STEP ay paraan upang matukoy ang kinaroroonan ng isang US citizen o nationals na nasa ibang bansa. Kailangan mag-register sa program upang agad na makakontak ng US Department of State ang isang citizen sa oras ng emergency. Samantala, maaari ring tumawag sa State Department para sa mga nangangailangan ng travel assistance via commercial flights. Immediately following the beginning of this operation, at my direction, the State Department activated a 24/7 task force, surging personnel and resources necessary to help provide American citizens with up-to-the-minute safety and security information. Samantala, tiniyak naman ni US Department of War Secretary Pete Hegseth na buo ang suporta ng US government sa mga kawal na nakikipaglaban ngayon sa Islamic regime ng Iran. Sa kanyang pahayag, pinaalalahanan ni Hegseth ang US military na huwag makinig sa mga fake news na naglalayon lamang na pahinain ang kanilang puwersa. Don't listen to the noise. Just stay focused. Our commander-in-chief is steady at the wheel. Through criticism, through fake news, through everything,
We unleash you because you are the best. Godspeed, Warriors, and keep going. Sanicos, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang makasaysayang pagdalo ang ginawa ni United States of America First Lady Melania Trump sa United Nations Security Council nitong Lunes, Marso 2. Pinamunuan ng unang ginang ang sesyon na may temang Children, Technology and Education in Conflict. Layunin nitong ipakita kung paano maaaring magsilbing daan ang edukasyon at teknolohiya upang maitaguyod ang kapayapaan at pagtutulungan sa mga lugar na winasak ng digmaan. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Melania na ang pagbabahagi ng kaalaman at paggamit ng teknolohiya ay makatutulong sa mga bata upang malampasan ang pagkakawatak-watak at makabuo ng mas malawak na pag-unawa sa mundo. Peace does not need to be fragile. Enduring peace will be achieved when knowledge and understanding are fully valued within all societies. The value placed on education by nations' leaders shape the core of their country's belief system. Nagpaabot din siya ng taus-pusong pakikiramay sa mga pamilya ng mga sundalong Amerikano na nasawi, kasabay ng nagpapatuloy na opensiba ng US laban sa Iraq. My heartfelt condolences to the families who have lost their heroes, who sacrificed their lives for freedom. Their bravery and dedication will always be remembered. I extend my earnest wishes for a swift and smooth recovery to all those who have been injured. You are in my thoughts and prayers during these challenging times. The U.S. stands with all of the children throughout the world. I hope soon peace will be yours. Si Melania Trump ang kauna-unahang first spouse na namuno sa Security Council meeting ng UN. Binatikos ng singer na si Kesha ang White House matapos nitong gamitin sa isang video ang kanyang kantang Blow. Sa kanyang X account, sinabi ni Kesha na nanghihikayat ang White House ng karahasan at nagbabanta ng giyera. Tinawag niya rin disgusting at inhumane ang ginagawa ng White House. Hindi aniya niya ipinahintulot ang paggamit ng kanyang kanta para magpalaganap ng anumang karahasan. Noong February 11, na-ipost ng White House ang video sa TikTok. Ipinapakita dito ang paglipad ng mga jet ng Estados Unidos at pagpapasabog sa isang barko. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. Muling pinawi ng Department of National Defense o DND ang agam-agam na baka madamay ang Pilipinas sa gerang nangyayari sa Middle East. Ito'y dahil kaalyado ng Pilipinas ang Estados Unidos, kaya maaari umano tayong madamay sa gera. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, hindi maaaring ihambing ang sitwasyon ng Pilipinas sa Middle East. Nilinaw din ng kalihim na ang mga bilateral at multilateral alliances ng bansa ay para pagtibayin ang depensa ng Pilipinas. Nauna nang lumutang sa social media ang pangamba na madamay ang Pilipinas sa gulo sa Middle East dahil sa mga EDCA site na nasa bansa kung saan mayroong presensya ng US forces. Sa kabila na maagam-agam, dapat nga lalong pagtibayin ang ating bilateral and multilateral alliances para mapagtibay ang defensive posture ng Pilipinas. Itong mga agam-agam na to, ulitin ko, walang basihan. Samantala, umabot sa 62 barko ng China ang namataan sa West Philippine Sea sa buwan ng Pebrero ayon sa Philippine Navy. Base sa update ni Navy spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, karamihan dito ay nakita sa Bajo de Masinloc, sumunod ay sa Ayungin Shoal na nasa 17.
13 naman sa Escoda Shoal at 9 sa Pag-asa Island. Ayon sa Philippine Navy, nangangahulugan ito ng patuloy na iligal na presensya ng China sa mga lugar na nasa sariling soberanya ng bansa. Tinalakay ng House Justice Committee ang mga aligasyon sa ikatlong reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay upang matukoy kung may sapat bang batayan ang reklamong impeachment para umusad sa susunod na proseso. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Dito natin titingnan kung ang mga paratang ay umaabot sa pamantayan para sa impeachment. This is the stage where we ask, do the allegations rise to the level of impeachable offenses? Do these complaints meet the constitutional threshold to move forward? And importantly, are the allegations credible enough to justify moving forward with the process? Inabot ng 5 oras ang ikalawang araw ng deliberasyon ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Tinalakay ngayong araw ang 6 na grounds for impeachment sa ikatlong reklamo sa Vice-Presidente. Layo nito na tukuyin kung sufficient in substance ang reklamong inihain ng ilang religious leaders at abogado na inendorso ni mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Inisa-isang tinalakay ang 6 na grounds for impeachment at mga partikular na aligasyon laban sa pangalawang Pangulo, pangunahin na ang maanumalyang paggamit ng confidential funds nito. Sa pagdinig, nabanggit ni Representative de Lima na suportado ang aligasyon ng documentary evidence, House records at Commission on Audit findings at mayroon din umanong ilang dokumentong pinirmahan mismo ng Vice-Presidente. Nabanggit din ang mga akusasyon ng umano'y dating bagman at aide ni VP Duterte na si Ramil Madriaga na inutusan umano ng Vice-Presidente para mag-deliver ng malalaking halaga ng salapi sa iba't ibang tao. We are trying to impeach the Vice President. This distribution of money of the confidential funds ultimately benefited the Vice President. I read through all the entirety of the complaint, and there is no specific allegation that the money was indeed that the money indeed went to the Vice President. Does rapid disbursement alone constitute an impeachable offense? Does it establish illegality? Confidential funds may be disbursed quickly due to operational requirements. Nakita natin yung mga acknowledgements receipts ng mga which appear to be questionable and fictitious names. These were approved by the Vice President herself. May pirma siya sa certain documents as attached. Pinapakita po na yung 125 million na yon hindi napunta sa dapat puntahan ng such a sensitive funds as confidential or intelligence funds. We can actually say that this were simply appropriated by VP Sara for her personal gain. Kapag hindi napunta dun sa dapat puntahan, at sabi nga sa affidavit ni Ramil Madriaga, ay ito ay napunta sa iba-ibang tao na ano ba sila? Hindi naman sila part of anything. Wala namang sinabi, there was no report, neither the Vice President nor the OVP reported any loss of the 125 million confidential funds. Dahil nga, napunta sa mga ganyan. Pinagtalunan naman ng ilang kongresista kung sakop ba ng jurisdiksyon ng House Justice Panel ang mga aligasyong maanumalyang paggamit ng confidential funds ng Department of Education ng kalihim pa ng ahensya si VP Duterte, gayon din ang umani ginawang panunuhol sa ilang kawani ng DepEd. Section 2 of Article 11 enumerates the officials that will be impeached. I cannot see here the Secretary of DepEd to be impeached. In other words, Madam Chair, these allegations about actuations of Vice President Sara as a duly appointed Secretary of Education is not within the jurisdiction of an impeachment court. We're not impeaching here a Secretary of Education. We're talking here as one person, same person, si VP Sara, as both the Vice President and
the DepEd secretary. And we can also say that this is also part of the pattern, the scheme in those that the complainants allege to be attributable to the VP is also attributable to her in her concurrent capacity as DepEd secretary because nga nandyan yung modus, it's the same modus. Such actions of the Vice President as Secretary of Education are within the jurisdiction of the Committee on Justice. Naging mainit din ang usapin sa aligasyong matinding pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. The VP said that she hired someone to kill. If she herself was killed, lo and behold, they are both alive. So ibig sabihin, walang overt action which was done. You know, sometimes when I go home late, my wife always threatens to kill me. Sabi sa akin ng asawa ko, papatayin kita na eh. Umaga ka na naman umuwi. And you know, my wife is the queen of our home, and she is highly respected by everyone in our household. But you know, I am still alive, and my wife only kills me with love. I do not know if he is lawyering for the Vice President, because I would even think that he is right now defending her. That is not political noise, just like what he's saying about his wife. That is a red flag for national stability and constitutional order. Why? The Vice President is not a private citizen. The wife of Congressman Suntay is a private citizen, but not the Vice President. Naniniwala naman si Negros Oriental 3rd District Representative Janice Ticamo na seryoso ang aligasyong ito laban sa Vice Presidente. My husband, the late Governor Degamo, he received threats before he was tragically murdered. Like, if you do this, something will happen. But then even though they were conditional, the fear and intimidation they caused were very real. Conditional threats can turn into actual harm. Nangyari po yun sa amin. When the VP reportedly made statements implying harm to the President, the First Lady, and the former Speaker, those statements are serious, even if phrased as conditional. Kasi words from someone in her position carry weight. It can intimidate other officials, it can influence decision, and even undermine public trust. A threat does not have to be absolute or immediate to be serious. What matters is its potential impact. Ilan pa sa tinalakay ng House Justice Committee ang hindi maipaliwanag na yaman at umano'y pagpalyang ilantad ng lahat ng ari-arian sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Vice Presidente. Gayun din ang mga hakbang nitong nagpapahina umano sa pamahalaan at umano'y inciting to sedition at insurrection. March 4 naman tatalakayin kung sapat ba ang nilalaman ng ika-4 na reklamong impeachment at target ng desisyonan ng House Justice Committee ang sufficiency in substance ng 2 impeachment complaints. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, inaprubahan na sa House panel ang isang bersyon ng panukalang batas na nagbabawal sa second-degree political dynasty sa bansa. Sa kabila ng paglusot nito sa House panel, umani naman ito ng batikos mula sa ilang kongresista. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. The committee decided that the version that was filed by the House Speaker and the Majority Leader will be used as the working draft. And finally, it also became our substitute bill that we have adopted by the committee.
Lusot na sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang Substitute Anti-Political Dynasty Bill. Mula sa 25 versyon ng panukalang batas, inaprubahan ng House Bill No. 6771 na inihain ni House Speaker Faustino Bogie D. at House Majority Leader Sandro Marcos nitong nakaraang Disyembre. Sa bersyong ito, ipinagbabawal ang hanggang second degree of consanguinity and affinity sa pagkakaroon ng electoral position. Ibig sabihin, hindi maaaring magkaroon ng pwesto sa iisang lugar ang magulang, kapatid, asawa at anak ng sabay-sabay. Ayon kay Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Zia Alonto Adjong, layunin itong buwagin ang concentration ng kapangyarihan ng iisang pamilya sa isang lugar. Ngunit pwede pa rin tumakbo ang mga ito ng sabay-sabay para sa iisang posisyon. We are also aware that the issue of running together does not necessarily mean all of them would win. Hindi kaya't nagsabay-sabay sila tumakbo ay lahat yan mananalo. May magkakataon at sa maraming pagkakataon, hindi ho yan para parehong nanalo. So it's still an issue of allowing the electorate to decide. So we won't not automatically 100% want to prevent others the chance to participate in a democratic processes such as election. Maaari ding tumakbo ang magkakaanak basta't sa iba't ibang lugar. What we can assure you is that this version, we tried to decongest local political unit from a control of one particular family. It has to be LGU, one political unit. Hindi dapat magkaroon yan ng concentration of power. But what you also do recognize that we cannot prevent altogether those who want the chance to participate in other localities through the chance to participate in public service through elections. Kaya naman para kay House Deputy Minority Leader Edgar Erice, ang bersyong ito ng panukalang batas kontra political dynasty ay hindi sang-ayon sa umiiral na saligang batas. Dito pwede isang senador, isang governor, 5 congressman kung 5 ang distrito, 10 mayor kung 10 ang city, 20 municipal mayor, 100 barangay captain, basta pwede magkakamag-anak lahat at pati SK chairman. So ito po ay pambabastos sa Article 2, Section 26 ng ating Constitution. Dagdag pa nito, sa halip na buwagin ang monopolyo ng makakapangyarihang pamilya sa politika, pinapalawak lamang nito ang korupsyon sa iba't ibang lugar at posisyon. Talagang hindi kayang bitawan ng sakap ng kapangyarihan yung mga political dynasties. Ayaw nilang kahit kaunti. Gusto pa nila madagdagan yung kanilang kapangyarihan. At kung ganyan ang mangyayari, lalong mangyayari yung mga korupsyon gaya ng flood control. Dati matatabang dynasty, pag naipasa ito, magiging bundat na, hindi na matabang political dynasties. Binawi na rin ng Makabayan Bloc ang suporta sa inaprobahang Substitute Anti-Political Dynasty Bill dahil hindi nila kayang suportahan ang panukalang batas na ire-regulate o pamamahalaan lamang ang political dynasties at hindi naman tuluyang pipigilan gaya ng nakasulat sa konstitusyon. Samantala, ayon kay Committee Chair Adjong, nire-respeto nila ang posisyon ng mga hindi sumang-ayon sa nangyaring paglusot sa kanilang panel ng substitute bill. Anya, bukas pa rin sila sa mga suwestyon at amendments, oras na sumalang na ang panukalang batas sa plenary debate. Inaasahan namang magiging ganap na batas ang anti-political dynasty bill bago sumapit ang eleksyon sa taong 2028. Evan Alvarez, UNCV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gagawing staggered o utay-utay ang oil price increase na ipatutupad ng mga kumpanya ng langis sa bansa. Ito ay kaugnay ng inaasahang magiging pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Samantala, tiniyak naman ng Department of Energy na may sapat na supply ng langis sa bansa para sa 2 buwan. Mula sa Makati City, ito ang balita ni Benedict Samson, live.
Benedict, paano ba gagawin yung staggered na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo? Yung bang impact nito ay sasaluhin muna ng mga oil company o kaya ay ang gobyerno naman ang sasagot ng o subsidy nito? Magandang gabi, June. Ayon nga sa Department of Energy, ay yan yung tatalakayin nila sa gagawing pagpupulong bukas kasama ang mga oil company sa bansa para nga dito sa preparasyon sa inaasahang pagtaas ng produktong petrolyo sa mga susunod na araw. Wala pang nakikitang projection ang DOE sa kung magkano ang magiging taas presyo sa mga produktong petrolyo sa bansa. Pero pagtitiyak ni Energy Secretary Sharon Garin, inaasahan na nila ang pagkakaroon ng oil price hike sa mga susunod na araw dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Kaya naman para hindi mahirapan ang mga motorista at nasa sektor ng transportasyon, tatalakayin nila sa pagpupulong kasama ang oil company ang pagpapatupad ng staggered price o utay-utay na taas presyo sa langis. We'll give it to you once we have more data, a few more days. Every day kasi umiiba eh. This morning started at 76, can go up and down, so we cannot, giving you the data now will be misleading. No, it will be, all will be staggered. Kahit 2 pesos lang yan, we're asking them to stagger it so that the impact is not as, well, at least mapakonti-konti lang siya. Sa inilabas na import data ng DOE, nasa 98% ng crude oil ay galing sa Middle East at 2% lang ang galing sa Asia. Kaya naman kung magkakaroon ng pagtaas sa presyo nito, pangunahin na maapektuhan ay ang nasa sektor ng transportasyon. 65%, this is 2024 now, 65% of our petroleum product consumption is for transport. Power generation is 3%. So, that's why I was saying na hindi siya ganun ang impact niya on electricity. Rather, it has the impact yung pamasahe natin, shipping, on other industries actually, because shipping vegetables from one island to Luzon. Ayon naman kay DOE Undersecretary Alessandro Sales, nakabatay ang pagtaas ng presyo ng langis sa kung ano ang magiging sitwasyon sa gitnang silangan. Having said that, you can always independently look at the signals. Ang signaling dyan hindi related sa ang signaling, alam naman natin yung event, yung gera. So ang number 1 na binabantayan dyan is mag-escalate ba o huhupa na. Samantala, pagtitiyak naman ng kalihim na may sapat na supply ng langis ang bansa para sa 2 buwan. We only require 15 days, that's correct. They have about almost 70 days of supply. So, ready ang mga oil companies natin. They have sufficient supply. They can plan na the next step and prepare if it escalates in this month, this week or next week. Pwede na silang mag-plan out under contingencies. Hinihikayat din ng DOE ang mga ahensya ng pamahalaan na magtipid sa paggamit ng produktong petrolyo. Panawagan din ng DOE na kung may kapasidad ay gumamit na lang ng hybrid electric vehicle o fully electric vehicle upang nang sa ganon ay makatipid sa gastos sa pagbili ng oil products. June, ayon pa kay Secretary Garin, sa pagpupulong nila bukas kasama ang mga oil company ay titignan nila yung mga preparasyon at yung plano nga sa pagbibigay ng diskwento sa mga nasa transportation sector. At yan muna ang ating update mula rito sa Makati City. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Benedict Samson. Dapat munang mapag-aralan ng mabuti bago bigyan ng kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maibaba ang excise tax sa langis. Ayon sa ilang mambabatas, ito ay dahil sa malaki ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Gayunpaman, nagpahayag ng suporta ang ibang mambabatas sa mungkahing ito ng Pangulo. Ito ang balita ni Jed Neresina.
Papayag po ba kayo sa hihinging authority ni Pangulo para i-cut yung excise tax for all? Usapan muna natin. Usapan namin kung paano. Siyempre ako, on a personal... Bukas ang Senado na pag-aralan ang posibleng paghingi ng kapangyarihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para bawasan ang ipinapataw na buwis sa langis kapag umabot na sa $80 kada bariles ang presyo nito. Ayon kay Senator Juan Miguel Zubiri, dapat ituring ng mga mambabatas ang kahilingan bilang isang agarang hakbang sa proteksyon ng consumers. Dagdag pa nito, dapat tayong kumilos agad upang makatulong sa pagpigil sa maaaring biglaang pagtaas ng presyo ng mahahalagang bilihin tulad ng pagkain at kuryente. Ganito rin ang pananaw ni Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Senator Erwin Tulfo. Expect na tataas po yung mga pamasahe, mga pagkain, dahil siyempre may mga pamasahe po yan. So kailangan siguro talagang alisin muna itong excises. Temporary lang naman po ito, hindi naman po ito indefinite. Nauna nang nanawagan si Senator Francis Kiko Pangilinan sa pamahalaan na pansamantalang isuspende ang excise tax sa langis. Iginiit din niya ang agarang pagbuhay sa fuel subsidy program upang maibsan ang epekto ng tumitinding tensyon sa Middle East sa mga manggagawang Pilipino. Meron tayong mga programang fuel subsidies sa transport sector, sa mga magsasaka, sa mga mangingisda. Dahil pag tumaas ang presyo ng langis, hirap ang magiging karanasan ng mga maliliit nating mga manggagawa, magsasaka, mga mangingisda. Yung pag-suspend ng excise tax sa fuel na maaring bumaba ng hanggang 3 hanggang 6 na piso kada litro kung ito ay masuspinde kahit pansamantala. Ngunit ayon kay Senate President Vicente Tito Sotto III, hindi ito dapat gawin ng padalos-dalos, lalo na't may sapat pang reserba ng supply ng produktong petrolyo ang Pilipinas. Pag-usapan namin kung paano may iwasan na gano'n. Kung sakali man, ang pagkakaalam ko, meron pa yatang 2 or 3 months na reserve tayo. So ayon sa Pangulo, kung gano'n yung statement niya, ibig sabihin niya, kung hindi na, ito naman iba nga naman, hindi tumagal. So we might be worried about something that we should not be worried about at this point. So in the meantime, pag-aralan namin. Kasunod na rin ito ng babala ni Senate Finance Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian na maaaring umabot sa 300 billion pesos ang mawawala sa koleksyon ng gobyerno sa loob ng 1 taon kung sususpendehin ang excise tax. Ang problema lang with excise tax is malaki mawawala sa kaban ng gobyerno. Ballpark ko lang natatandaan ko last time na kasi maraming beses ito napapag-usapan. It's around 300 billion ang mawawala. It's a substantial amount na mawawala. Gaano katagal yun? 1 year. Dagdag pa ni Senator Gatchalian, sa halip na tax cut, mas mainam na gamitin muna ang pondo ng Pangulo para mabigyang tulong, lalo na ang mga individual na direktang apektado. Binigyang diin ng senador na ang pag-aalis ng excise tax ay dapat huling hakbang na ng administrasyon dahil talagang malaki ang mawawalang pondo sa kaban ng bayan kapag ito ang ginawa. Sa Kamara, tiniyak naman ni House Speaker Faustino Bojidi III na bukas sila sa pakikipag-ugnayan sa Senado para sa mabilis na pag-amyenda sa batas. Bukod sa excise tax, isinusulong naman ni Navotas City Representative Toby Tiangco ang isang joint resolution para sa pansamantalang suspensyon ng value-added tax o VAT sa lahat ng fuel products habang mainit pa ang sigalot sa pagitan ng Iran, Israel at United States of America. Ito aniya ay upang maibsan ang hirap na dinaranas ng mga mamamayan dahil sa nagaganap na gulo sa gitnang silangan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahanda ang mga air at sea asset ng Armed Forces of the Philippines sakaling kailanganin upang maiuwi ang overseas Filipino workers na naiipit ngayon sa gulo sa gitnang silangan. Ayon sa AFP, tuloy-tuloy ang koordinasyon nila sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan upang matiyak na agad silang makakakilos kung magkakaroon man ng repatriation. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale.
you could sleep soundly at night while the members of the AFP burn the midnight candle going over our contingency plans. Walang dapat ikabahala ang mga Pilipino kaugnay ng patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, maaaring matulog ng mahimbing ang ating mga kababayan habang sila ay patuloy na magtatrabaho at magbabantay sa mga pangyayari hanggang magdamag. Sa ngayon, prioridad ng sandataang lakas ng Pilipinas ang kaligtasan ng ating mga kababayang nagtatrabaho sa lugar ng kaguluhan. Ang Philippine Air Force at Philippine Navy nakahandang i-deploy ang kanilang mga barko at eroplano kung kakailanganin. We are ready to prepare our assets in case we need to repatriate our Filipino nationals. This will be done in coordination actually with DFA, with the DMW and the DND. For our air assets, most probably ito yung mobility natin, no? Yung po sa Air Mobility Command, kung ano man po yung ma-identify, most probably po it would be C-130s. Sabi ng Navy, nangyari na ito noong Enero ng 2020 kung saan nag-deploy sila ng mga barko para sa repatriation ng mga Pilipino na naipit sa kaguluhan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Without going into details, all ships could be a sea-lift vessel. Case in point is during the 2020 repatriation, we sent our LD as well as the Del Pilar class vessel. So we have several sea-lift vessels in our Navy, and we would just like to assure everyone that your Navy is prepared and is ready to support such operations once directed to do so. Gayunman, aminado ang Philippine Air Force na kung gagamitin ang kanilang mga air asset sa gitna ng kaguluhan, malaking hamon sa kanila, lalo na mahirap pumasok sa airspace ng Middle East ngayon. Talagang kailangan po kasi ng masusing pagpaplano when it comes to that because we have to consider the current environment, particularly nga nasabi nga po that there are blocked airspace. So there are many things to consider para po dun sa movement natin. Hindi po tayo basta-basta makapasok. Pagtitiyak ng AFP, nananatiling stable ang sitwasyon sa bansa. Patuloy anya silang nakikipagtulungan sa ibang ahensya ng pamahalaan at nakaantabay lamang sa anumang direktiba ng national government. Hindi po tayo nanonood lamang. We are monitoring, coordinating, and preparing. The Armed Forces of the Philippines is in constant coordination with the Department of National Defense and concerned agencies. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, dumating na sa Malacanang si South Korean President Lee Jae-myung kung saan siya binigyan ng arrival honors. Ilang mahalagang usapin at kooperasyon ang tinalakay ni President Lee at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang pagpupulong ngayong araw. Mula sa Malacanang, ito ang balita ni Nel Maribuhok live. Nel, ano-ano ang napagkasunduan ni Pangulong Marcos at South Korean President Lee? Yes, Monica, ang pagpapatibay sa relasyon ng Pilipinas at South Korea ang pangunahing tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at President Lee Jae-myung dito sa Malacanang. Partikular na palalawigin ang kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng maritime at people ties. Ilang kasunduan rin ang nilagdaan ng Pilipinas at SOCOR na may kaugnayan sa sektor ng digital innovation, pang-ekonomiya, defense, agriculture, trade, education, culture at law enforcement. At ngayon lamang, katatapos lamang ipiniresinta kay Pangulong Marcos at President Lee ang mga nalagdaang kasunduan at anumang minuto ay magsisimula na yung joint statement ng dalawang leader ng bansa. Kanina, bago yan, binigyan ng arrival honors ang Korean President at personal na winelcome ni Pangulong Marcos dito sa Palasyo ng Malacanang. Ito ang kauna-unahang pagbisita ng South Korean President sa Pilipinas at kauna-unahang state visit matapos maging epektibo ang Free Trade Agreement ng dalawang bansa noong December 31, 2024. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Nel Maribuhok.
Samantala, nilinaw ng Department of Justice na wala itong pakikipag-ugnayan sa International Criminal Court o ICC sa ilalim ng bagong kalihim nito. Ang pahayag ng kagawaran ay kasunod ng kumpirmasyon ni dating Justice Secretary Crispin Remulla na nakipag-usap ito sa ICC. Ito ang balita ni Dante Amento. So right now, categorically, we can say that there have been no such meetings with the ICC. Wala nang ginawang pakikipag-usap o koordinasyon ang Department of Justice sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, mula nang magpalit ng liderato ang ahensya, hindi na kailanman nakipag-ugnayan ang DOJ sa ICC. Paliwanag ni Attorney Martinez, mayroon pang nakabinbing kaso sa Supreme Court kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya marapat lang na wala silang gawing maaaring makaapekto dito. With Secretary Vida nor any DOJ officials had any meeting with the ICC. And we reiterate our previous stance that because of the pending petitions for certiorari and prohibition with the Supreme Court, we deem it prudent na hintayin na lang namin yung resolution nun. Nilinaw naman ng DOJ na walang batas na nagbabawal na sila ay makipag-usap sa ICC at iba pang international tribunal o ahensya. Sa katunayan, kabilang ito sa kinwestiyon ngayon sa Korte Suprema kung legal ba ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC. If we were to coordinate with the ICC now, there would be no legal prohibition. I think that one thing is clear legally at least, no? Dagdag pa ng DOJ, wala rin silang koordinasyon ngayon sa mga witness sa ICC kaugnay ng war on drugs. Una nang kinumpirma ni Ombudsman Remulla na noong kalihim pa siya ng DOJ ay nakipag-usap siya sa isang ICC staff. Kasunod na rin ito ng isiniwalat ni Attorney Levi Baligod na nakipag-ugnayan si Remulla sa ICC personnel na nagdulot anya ng pinsala sa gobyerno. Totoo yun. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin ng ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo ng ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin. Na Pilipino kasi mga testigong to. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula ng tumakip ang anino ng mundo ngayong gabi sa pambihirang total lunar eclipse o ang tinatawag na blood moon. Nagsimula sumilip ang buwan bandang 5:58 ng hapon na bahagyang natatakpan ng anino ng mundo. Sa mga oras ay ito ay unti-unti nang nakakakita ang pagpapalit ng kulay ng buwan. Magtatagal ng 59 minutes at 24 seconds ang total lunar eclipse. Pagkatapos ito ay magsisimula namang lumabas ang buwan bandang 8:03 na gabi at ganap na matatapos ang blood moon pagsapit ng 10:25 mamaya. Sa isang total lunar eclipse, natatakpan ng umbral shadow ng mundo ang buong disk ng buwan dahilan upang magkulay blood red ito kaya tinatawag din itong blood moon. Ayon sa Pag-asa, ligtas ang pagtingin sa lunar eclipse kahit walang suot na anumang proteksyon sa mata, hindi tulad ng solar eclipse. Samantalahin natin ang masilayan ang pambihirang fenomena na ito dahil ang susunod na total lunar eclipse na ating masasaksihan sa bansa ay sa December 31, 2028 na. Narito na po ang mga komento ng ating mga kausi ngayong araw ng Martes. Salamat po, shout out kina Vin Hermano, Marilu Matas at Felionor Romero. Kaya din kay Nick Cagas Sr., Hilario Arqueza at Renato Alfonso. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Ecclesiastes 3 at 17 na nagsasabi, sinabi ko sa puso ko, hahatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama, sapagkat may panahon doon sa bawat panukala at sa bawat gawa. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita.
at dito po sa UNTV. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.